Ito ay ganap na pagwasak. Isang serya ng pag-atake na nagpahina sa rehimen ng Iran at nagbukas ng posibilidad ng digmaan, kung saan mawawala ang pag-asa ng Iran na maging pangunahing manlalaro sa gitnang silangan. Si Pangulong Donald Trump ng US ay nagulat sa bilis ng pagbagsak ng rehimen ng Iran dahil ito raw ang pinakamabilis na tagumpay ng US sa makabagong kasaysayan ng militar. 12 oras lang ang kailangan. At ngayon, Iran ay nasa bingit ng pagbagsak. Nagkaisa ang US at Israel na maglunsad ng dalawang sabayang operasyon para pabagsakin ang diktatorya na rehimen ng Iran. Pinagsama ang Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion para maghatid ng matinding lakas ng himpapawid sa Iran sa ilang oras na nag-iwan sa rehimen na wasak. Habang winawasak ang ilan sa mga pangunahing pasilidad militar na maaring magbigay daan sa Iran na maglunsad ng isang malakas na ganting atake na magpapatubili sa US at Israel. Nakakagulat ang mga numero. Ang pinagsamang puwersa ng US at Israel ay nagsagawa ng nakakabiglang 700 pag-atake laban sa Iran sa loob lamang ng 12 oras sa isang kampanya ng shock and awe na yumanig sa buong bansa hanggang sa kaibuturan. Sa ilang minuto, ipapaliwanag namin kung paano isinagawa ng US ang 12 oras na paninira at ang layunin ng pagtutulungan nila ng Israel. Sa proseso, winasak ng pinagsamang puwersa ang air defense at command and control ng Iran. Pinahina ang kakayahan nitong gumante, kaya't naiwang anino na lang ang dating lakas militar ng bansa. Ang unang mga pagsabog sa Tehran ay naiulat bandang alas 5:30 ng hapon, Australian Eastern Daylight Time, ayon sa ulat ng Sydney Morning Herald. Ang Iranian Standard Time ay mga 7 oras at kalahati na mas atrasado kaysa sa iniulat na oras. Kaya ibig sabihin, inatake ng US ang Iran bandang alas 10 ng umaga sa lokal na oras. Mga isang oras matapos ang unang pagsabog, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump na nagsimula na ang malalaking operasyong pangkombat ng Iran. Sumunod ang 11 oras ng pambobomba ng US at Israel sa mga depensa, liderato at pasilidad militar ng Iran. Tulad ng binanggit ni Happy Army sa kanyang ulat tungkol sa operasyon ng US-Israel, ang 12 oras ng pagkawasak na idinulot sa Iran ay pangunahing nakatuon sa pinakamahalagang lungsod ng bansa, ang Tehran. Doon sa Tehran, nakasentro ang karamihan sa pamunuan ng rehimen, ayon kay Kapiyame. At sa ibabaw ng sentro ng populasyon, makikita rin natin ang malinaw na palatandaan ng US at Israel ay malapit nang makamit ang uri ng dominasyon sa himpapawid na kailangan upang tuluyang mapatalsik sa kapangyarihan ang naghaharing rehimen ng Iran. Halos tuluyang nagdilim ang himpapawid sa ibabaw ng Tehran, na siya ring eksaktong nangyayari sa mga rehiyon ng Ukraine at Russia, kung saan ipinagbabawal ang paglipad ng eroplano dahil sa laki ng puwersang militar na ipinapakalat sa himpapawid ng mga bansang ito. Naglabas ang Iran International noong Pebrero 28 ng malinaw na mapang nagpapakitang iniiwasan ng mga sibilyang eroplano ang Iran. Ang mga eroplano na maaring dumaan sa bansa, 24 na oras lang ang nakalipas, ay iniiwasan na ngayon ang Iran, pati na rin ang iba pang mahahalagang lugar tulad ng Iraq, Kuwait at Syria, na parehong mga target ng paghihiganti ng Iran at mga lugar kung saan inilulunsad ng US ang kanilang mga pag-atake. At isa pang bagay. Sa loob ng 12 oras ng paninira, napatay din ng US si Ali Khamenei, pinakamataas na pinuno ng Iran. Wala na magpakailanman ang lalaking namuno sa Iran sa pagsikap nitong maging respetadong puwersang militar at nuklear, pati na rin ang daan-daan o libu-libong tagasunod at pinuno ng Iran. Susuri natin kung anong ibig sabihin nito at kung bakit ito nagbigay daan para sa mga susunod pang mangyayari mamaya sa video. Ngayon, tatalakayin muna natin ang dalawang mahalagang tanong. Paano nagawa ng US ang 12 oras na pagwasak? At anong naging papel ng Amerika at Israel sa itinuturi na pinakamasamang kalahating araw sa kasaysayan ng malupit na rehimen ng Iran? Magsisimula tayo sa kung paano. Ang simpleng sagot ay, gumamit ang US ng napakalaking lakas militar para wasakin ang Iran bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong makapagsimula sa digmaang ito. Imbes na isa-isahin ang lahat ng ginawa ng US, magpo-focus tayo sa pinakamabibigat na sandata, gaya ng marami ang paglulunsad ng Tomahawk missile mula sa barkong pandigma ng US. Ayon kay Kapiyami, higit 20 barkong pandigma ng Amerika kasama ang mga destroyer at submarino na nagtipon sa rehiyon nitong nakaraang mga buwan ay nagpakawala ng 12 ng Tomahawk cruise missile sa kanilang mga target. Lumabas ang ilang kamanghamanghang footage ng Tomahawk Blitz, kabilang ang mga video mula sa lupa na nagpapakita ng mga American missile na mababa at mabilis na papunta sa kanilang target.
May isang video na nagpapakita ng 21 cruise missile na sunod-sunod na lumilipad patungo sa target at malinaw nakita mula sa lupa, lahat nakunan sa isang video na mahigit kalahating minuto ang haba. Maraming ulat ng mga tama sa mga estratehikong lokasyon. At lahat ng ito ay hindi napigilan ng air defense ng Iran. Nakaramihan ay binubuo ng mga sistemang binili mula sa Russia at China. Pati na rin ang ilang gawa mismo sa Iran. Diyan pumapasok ang mababang lipad ng Tomahawk. Habang mas mababa ito, mas mahirap makita ng air defense system at radar ang paparating na missile. May pangamba na lalo pang nabawasan ng US ang limitadong stock ng Tomahawk missiles sa loob ng 12 oras ng Epic Fury. Ayon sa Business Insider, ang RTX Corporation ay pinapataas ang produksyon ng missiles sa 1,000 units kada taon. Pagkatapos ng unang pag-atake, nagbukas ng pagkakataon para sa mas eksaktong pag-atake gamit ang ibang missiles at bala. Mahalaga ang papel ng mga Tomahawk sa unang 12 oras. Ganon din para sa mga fighter jet na ipinadala ng US mula sa kanilang mga kalapit na aircraft carrier at base militar. Iniulat ni Copy Army na ang unang 12 oras na blitz laban sa depensa ng Iran ay isinagawa ng F-35 at F-A-18E Super Hornet mula sa US aircraft carrier sa Persian Gulf. Ayon kay Copy Army, tinamaan ng kanilang pag-atake ang plataporma ng Joe ng Iran at ilang launch site ng ballistic missile. Ayon sa CNN, nakita rin kumilos ang mga F-16, F-22 at twin-engine na A-10 attack plane ilang araw matapos ang unang 12 oras ng pagwasak ng Amerika. Tinarget ng mga jet ng Amerika ang ilang pasilidad pandagat ng Iran. Ayon kay Pangulong Trump, nagdulot ang Operation Epic Fury ng malaking pagkawala sa mahahalagang yaman ng hukbong dagat ng Iran. Kakatanggap ko lang ng balita na napalubog natin ang 9 na barkong pandagat ng Iran, kabilang ang ilang malalaki at mahalaga. Hahabulin pa natin ang natitira. Malapit na rin silang lumubog sa ilalim ng dagat, sabi ni Trump. Dagdag niya, winasak ng matinding pag-atake ng Amerika ang punong himpilan ng hukbong dagat ng Iran. Sarkastiko niyang sinabi na maganda pa rin daw ang kalagayan ng kanilang hukbong dagat. Iniulat ni Militani na nakumpirma ng satellite images ang paglubog ng 3 barkong pandigma ng Iran, isang magaan na frigate at 2 corvette. 3 pang sasakyang pandagat, kabilang ang 2 patrol boat at isang auxiliary ship, ay nasira rin. Ito ang ayaw ng Iran, lalo na't mahina ang kanilang hukbong dagat. Ayon sa Global Firepower, 7 lang ang frigate at 3 lang ang corvette ng Iran. Kahit may 25 submarino pa ito, ang pagkawala ng kahit isang barkong pandigma ay napapahina sa lakas pandagat na kayang ipakita ng Iran sa Strait of Hormuz. Maghinay-hinay muna tayo. Natiyak ding hiniling ng rehimen ng Iran na sana ginawa ng US noong Pebrero 28. Sa loob ng 12 oras ng paninira ng Amerika, napatumba si Khomeini at may susunod pang detalye. Winasiwas ng US Tomahawk ang pangunahing pasilidad militar sa Iran at inatake ng mga fighter jet ang mahahalagang target, kabilang ang ilan sa kakaunting barko ng Iran na maaring magbanta sa naval dominasyon ng Amerika. Dahil sa Amerika, nawalan ng mga barkong pandigma ang Iran mula dekada 80 at malamang na may susunod pa. Pero may higit pa, mas marami pa. Bago tayo magpatuloy sa mas malalim na pagtalakay sa iba pang ginawa ng Amerika sa loob ng 12 oras nitong blitz, ito ang The Military Show. Marami pang ganito ang darating. Siguraduhin mag-subscribe ka ngayon kung may natututuhan ka sa aming mga nilalaman. Balik tayo sa matinding pag-atake ng Amerika sa Iran sa loob ng 12 oras. Hindi lang Tomahawk missiles ang dapat ikabahala ng Iran. Bukod sa mga misil at bomba ng US fighter jets laban sa Iran, gumamit din ng Amerika ng ATACMS missiles. Ayon sa Military Watch magazine, ipinakita sa mga footage ng US Central Command, CENTCOM, na ang ATACMS missiles mula sa HIMARS launchers ay tumarget din sa Iran. Mukhang malamang na ginamit ng Amerika ang mga misil na ito para atakihin ang mga radar ng Iran, na lalo pang napapahina sa depensa ng himpapawid ng bansa, pati na rin ang mga lugar ng paglulunsad ng ballistic missile na maaring gamitin ng Iran para gumanti laban sa Amerika. Ayon sa Military Watch magazine, ginagamit ang ATACMS missiles para sirain ang medium-range ballistic missile launcher at Iranian Barv 373 air defense system. Ang mga misil na ito ay dapat ilunsad mula sa lupa, gaya ng makikita sa footage, at kailangang ilapit ng Amerika ang kanilang mga launchers sa hangganan ng Iran dahil ang abot ng ATACMS ay 300 kilometro o 186.4 na milya. Dahil dito, may spekulasyon na ginamit ng Amerika ang kanilang mga base militar sa Iraq o Turkey para gawin ang 12 oras na blitz. Hindi natin alam kung yun nga ang kaso dahil hindi pa kinukumpirma ng Amerika
kung saan nagmula ang mga pag-atake ng ATACMS nila. Gayunpaman, malamang na yon ang mga posibleng opsyon. At hindi naman talaga nagbabago ang katotohanan na kailangang harapin ng Iran ang mga makapangyarihang misail na bumabagsak sa kanilang teritoryo, kasama ng mga Tomahawk at lahat ng iba pang pinakawalan ng Amerika at Israel bilang bahagi ng kanilang pag-atake sa Siam na raang target sa loob ng 12 oras. Dahil sa tindi ng lakas militar, madaling malimutan ng isa pang sandata na ginamit ng Amerika sa unang pag-atake sa Iran, Lucas. Ginagamit ng Task Force Scorpion Strike ang mga one-way attack drone na nilikha ng Amerika sa gitnang silangan noong huling bahagi ng 2025. Ang Operation Epic Fury ang unang beses na gamit ang task force sa ganitong kalaking operasyon at ginamit ang murang kamikaze drones. Ayon sa CNN, halos kapareho ng Shahid 136 ng Iran ang American drone na kinumpirma rin ng CENTCOM. Ang murang drone na ginaya sa Shahid drones ng Iran ay ngayon ginagamit ng Amerika sa ganting aksyon ayon sa CENTCOM. Nakatikim ang Iran ng sarili nitong ganti ng ipakita ng Amerika ang matinding lakas militar noong Pebrero 28. Sa loob lang ng 12 oras ng Epic Fury, nakita natin ang pinakakahangahangang pagpapamalas ng lakas ng US sa himpapawid nitong mga nagdaang taon. Ayon sa CENTCOM, ang Operation Epic Fury ang pinakamalaking konsentrasyon ng lakas militar ng Amerika sa rehiyon sa isang henerasyon. Mukhang hindi na may kakaila yon. At sa loob ng ilang minuto, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa Iran at sa kanilang rehimen. Sulit pag-aralan kung paano nagsanib ang Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion para tuluyang lumpuhin ang Iran sa loob ng 12 oras. Bagamat pareho ang layunin ng US at Israel, napabagsakin ng matagal ng rehimen ng Iran, magkaibang naging papel nila sa simula ng labanan. Maaring sabihing mas mapanira sa Iran ang papel ng Israel at sa posibilidad nitong lumaban sa bagong digmaan. Sabi ng Institute for the Study of War, ISW, nagtulungan ang US at Israel sa estratehiyang tinatawag na wasakin at pugutan ng ulo. Habang tumutok ang airstrike ng Amerika sa mga target militar, gaya ng warship at missile launch sites, ang Israel naman ay tumarget sa pamunuan ng Iran. Ayon sa ISW, malamang namatay si Khamenei dahil sa papel ng Israel sa 12 oras na blitz. Iba pang pangunahing leader ng Iran na umano'y napatumba ng Israeli Defense Force ay sina Ali Shamkhani, Defense Council Secretary, at Commander Major General Mohammed Pakpur ng Islamic Revolutionary Guard o IRGC. Malaking kawalan din para sa Iran si Ministro ng Depensa Aziz Nazirzadeh. Namatay sila sa unang 12 oras ng digmaan at marami pang ibang naging biktima. Ayon sa Iran International at ISNA News Agency, libu-libong miyembro ng IRGC ang napatay o nasugatan sa mga pag-atake ng US at Israel sa mga militar na sentro ng Iran. Hindi pa kumpirmado ang bilang ngayon. At ayon sa Iran International, semi-opisyal lang ang ISNA. Iba pang mga bilang, tulad ng ibinahagi ng Al Jazeera, ay nagpapahiwatig na hindi bababa sa 500 at 55 taga-Iran ang napatay sa mga airstrike sa ngayon. Batay sa Iranian Red Crescent Society, hindi malinaw kung ang bilang ay para lang sa sibilyan o pati lahat ng namatay mula Iran, kasama ang mga lider. May kalituhan pa rin sa totoong bilang ng namatay sa Iran dahil sa 12 oras na blitz. Ngunit, tiyak na alanganin ng kalagayan ng rehimen. Habang patuloy ang US at Israel sa blitz gaya ng pag-atake ng US gamit ang B-2 Spirit stealth bombers sa underground missile facilities ng Iran, unti-unting masisira ang pundasyon ng rehimen. Ayon kay Max Afterburner, ito ay sabayang lakas himpapawid sa pinakamataas na antas, buod ng pagtatapos ng digmaan na ngayon pa lang nag-uumpisa. At ito talaga ang disenyo ng militar ng US, ang ganitong uri ng sabayang estratehiya para pabagsakin ang Integrated Air Defense System at bigyan daan na tamaan ang pamunuan. Ito ang estratehiyang binibigyang diin ng ISW. Tinarget ng Amerika ang military node at Israel naman ang pamunuan ng Iran. Lahat sa loob ng 12 oras na nagpapakita ng simula ng digmaan ng US at Iran bilang marahil ang pinakakahangahangang pagpapakita ng lakas militar sa makabagong kasaysayan. Ngunit nangyari na ang lahat ng ito at labis itong nakapinsala sa Iran. Ang malaking at huling tanong na kailangan nating sagutin ay kung ano ang susunod na mangyayari. Nagpahiwatig si Trump sa 8 minutong talumpati 1 oras mula nang magsimula ang 12 oras na pag-atake ng Amerika sa Iran. Ang layunin natin ay pagtanggol ang mga mamamayang Amerikano sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga nalalapit na banta mula sa rehimen ng Iran.
Direktang nilalagay sa panganib ng mga mapanganib na gawain ito ang Estados Unidos, mga tropa, base sa ibang bansa at mga kaalyado, ayon kay Trump. Sa madaling sabi, tila layunin ng US at Israel ang pagbagsak ng rehimen ng Iran. At pareho silang may magandang simula. Patay na si Khamenei. Kung totoo ang ulat ng mga nasawi sa IRGC, marami sa rehimen at militar ng Iran na pwedeng manguna laban sa US ay sumunod na rin kay Khamenei sa hukay. Ang mga satellite images na lumabas tungkol sa wasak na kalagayan ng bahay ng pamumuno ni Khamenei ay nagsisilbi ring malaking tagumpay sa propaganda para sa US dahil may papakalat nila ang mga larawang iyon ng malawakan para ipakita hindi lang lakas ng puwersa ng Amerika at Israel ang kahanga-hanga, kundi pati husay ng kanilang intelligence nila para mabilis matamaan ng mga target bago makaligtas sina Khamenei at mga kasama niya. Ang ganitong propaganda ay maaring magudyok ng inaasang susunod na hakbang ng US sa digmaan laban sa Iran. Isang pag-aalsa ng mga Iranian laban sa mga natitira sa rehimen. Nainiwala ang Copy Army na pinakita ni Trump ang matibay na paninindigan sa kanyang pahayag na pagpapatalsik ng rehimen bilang mensahe sa mga Iranian na nagpoprotesta mga buwan bago ang Operation Epic Fury na susuportahan sila ng US. Kung mag-aaklas sila sa mismong Iran, maaring sinasabi ng US na gagamitin nito ang mga airstrike nito upang sirain ang anumang tugon na susubukang buuin ng natitirang rehimen ng Iran gamit pa ang mas maraming airstrike. Isa itong halimbawa ng pagpasa ng responsibilidad sa isang banda at ang pagkamatay ni Khamenei ng maaga sa digmaan ay maari naglatag ng pundasyon para sa isang pag-aaklas na pinapalakas ng kapangyarihan ng taumbayan. Ayon sa politiko, kailangan ng pag-aaklas na lampasan ang maraming mapanupil na mekanismo ng Iran na itinayo sa mga nakaraang dekada. At hindi ito basta mawawala kahit wala na si Khamenei. Buhay pa rin ang IRGC kahit marami ng miyembro ang nawala at napatunayan sa kasaysayan na mahirap pabagsakin ang mga rehimeng panatiko sa kanilang paniniwala tulad ng sa Iran. Ngayon, pinapakita ng mga taga-Iran ang matinding hangad nila ng pagbabago. Maaring pakinggan nila ang panawagan ng US at magtagumpay kung saan nabigo ang iba ayon sa politiko. Isang bagay na halos tiyak nating masasabi ay hindi aabot ang suporta ng US sa pagpapadala ng mga sundalong panlupa sa Iran. Nilinaw na ni Republican Senator Tom Cotton sa isang panayam kung saan sinabi niya, walang plano ang Pangulo na magpadala ng anumang malaking bilang ng mga sundalong panlupa sa loob ng Iran. Ayon kay Cotton, mas malamang ang isang pinalawak na kampanyang panghimpapawid at pandagat na dadagdag sa tagumpay ng unang blitz na dumurog sa rehimen. Aasa ang US na kung kailangan ng panlupa na puwersa, ito ay manggagaling sa mga inaaping Iranian na matagal nang nananawagan ng pagbabago ng rehimen. May isa pang dapat ikabahala ng rehimen ng Iran, ang ibang estado. Iniulat ng The Times of India na posibleng may palihim na kooperasyon ng Israel at Saudi Arabia bago ang unang 12 oras na serye ng pag-atake. Maaring lumantad pa ang kooperasyong ito habang tumatagal ang digmaan dahil nais ng mga Saudi na mapatalsik ang hindi mapagkakatiwalaang rehimen ng Iran na gustong maging makapangyarihan sa gitnang silangan. Inanunsyo rin ng UK ang limitadong pakikilahok sa labanan, bagamat sa ngayon ay hanggang sa pag-aalok lamang ito sa US na gamitin ang mga base militar ng UK matapos itong tumanggi noon. Gayunpaman, karamihan sa mga estado sa Gulpo ay nagkakaisa na hindi nilalaban ang digmaang ito ayon sa Al Jazeera. Kahit na gumanti na ang Iran sa abot ng makakaya nito laban sa mga pag-atake ng US at Israel sa pamamagitan ng pagpapakawala ng limitadong bilang ng mga missile at drone sa mga base ng Amerika sa mga estadong iyon sa Gulpo. Sa ngayon, hindi maganda ang sitwasyon ng rehimen ng Iran. Patay na ang kanilang pinuno. Wasak ng karamihan sa depensa nila sa himpapawid, malaking bahagi ng IRGC, at magulo ang buong rehimen. Maaring hindi pa tapos ang digmaan, pero sa 12 oras, naihanda na ng US at Israel ang lahat para agad matalo ang Iran. Isang pambihirang tagumpay ng makabagong militar. Ganap na pagkalipol ang nangyari sa pamunuan ng Iran. Kapansin-pansin, ang pagbagsak ng rehimen ng Iran ay maaaring magkaroon ng matinding epekto sa isa pang lider na libu-libong milya ang layo. Sa Rusya, nanginginig si Vladimir Putin sa pag-iisip kung anong mangyayari kung wala ng kaayadong Iran para sa pamahalaan niya. Bakit? Manalaman natin ang sagot sa ating video kung saan tatalakay natin kung anong mangyayari kay Putin kapag bumagsak ang mga lider ng Iran. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show habang tinatalakay namin ang mga pinakabagong kaganapan sa Operation Epic Fury. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.